Welcome back sa ating channel. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakasikat at kontrobersyal na pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang Council of Nicaea. Ano nga ba talagang nangyari doon? Si Constantine ba talaga ang nagpasya kung aling mga aklat ang isasama sa Biblia? Nilapastangan ba niya ang Kristyanismo sa pagpasok ng mga elemento ng mga pagan beliefs? Minanipula niya ba ang council sa pamamagitan ng kanyang political power? Abangan ninyo mga kasagutan sa mga tanong na ito sa video natin ngayon. Kaya kung interesado ka na malaman ang tungkol sa Council of Nicaea at kung papaano ito naka-impluwensya sa Kristyanismo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para sa iba pang video na katulad nito. Nagawa mo na? Simulan na natin. Ang isa sa mga sikat na maling akala tungkol sa Council of Nicaea ay dun daw nagpasya si Emperor Constantine kung alin ang kikilalaning libro sa New Testament at kung alin ang hindi. Ginagamit ito para ipamukha na ang Biblia ay imbento ng tao at hindi isang divine revelation. Pero hindi talaga kasama si Constantine sa pagpili ng mga aklat sa New Testament sa Council of Nicaea. Hindi naman kasi binanggit ang Biblia sa Council. Ang pakay nito ay para malutas ang isang alitan tungkol sa kung sino si Kristo, hindi para malaman kung alin sa mga aklat ang galing sa Diyos. Naipakilala ang canon ng New Testament sa pamamagitan ng pang-araw-araw na paggamit noong early 2nd century. Ang pinakaunang listahan ng mga aklat na tugma sa kasalukuyang New Testament ay matatagpuan sa sulat ni Athanasius, obispo ng Alexandria taong 367 Common Era. Hindi naman ito bago sa mga Kristiyano dahil ito'y matagal na nilang tinanggap. May isa pang kwento tungkol sa Council of Nicaea na si Constantine daw ay nakapag-impluwensya sa resulta ng council dahil sa kanyang political power at authority. May mga nagsasabi pa nga na binayaran o pinagbantaan ng ilang mga bishops para bumoto ayon sa kanyang gusto. Well, ang totoo niyan, walang voting power si Constantine sa Council of Nicaea. Naroroon lamang siya bilang observer at facilitator, hindi bilang dictator o bilang judge. Hindi niya ipinilit ang kanyang mga pananaw sa kahit sino. At hindi rin siya nakailam sa mga theological debates. Nirespeto niya ang kalayaan at pagpapasya ng mga bishops. Ang papel ni Constantine ay magbigay ng suporta at seguridad para sa mga bishop mula sa Roman Empire. Gusto niya rin na magdulot ng kapayapaan at pagkakaisa dahil nakikita niya ang Kristyanismo bilang isang paraan para sa pagkakaisa at katatagan. Hindi siya masyadong concerned sa theological issues kasi hindi pa naman siya baptized noon. Ang main concern ni Constantine ay siguraduhin na magkakasundo-sundo ang council at maiiwasan ng gulo. Hindi siya kumakampi sa kahit anong grupo o paniniwala, pero gusto niyang balansehin at pagkasunduin sila. Sinubukan niyang kumbinsin yung ibang hindi sang-ayon na tanggapin yung desisyon ng karamihan, pero hindi niya ito pinilit o pinarusahan kung ayaw nila. May kwento tungkol kay Constantine at sa Council of Nicaea na sinisira daw nila ang Kristyanismo dahil dinagdagan nila ito ng mga paganong bagay. Ang halimbawa dito ay linggo raw ang napili niyang araw ng pagsamba kaysa sa Sabado. Easter ang ipinagdiriwang kaysa Passover. May mga larawan at icons sa pagsamba. May pagsamba sa mga santo at relihiyon. May doktrina ng Trinity. Pero sa totoo lang, wala sa mga yan ang nagmula kay Constantine o ipinilit niya sa Kristyanismo. Lahat ng yan ay kasama na sa tradisyon ng Kristyanismo bago man siya naging emperor o nagpatawag ng Council of Nicaea. Linggo ay ginagamit na bilang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano mula pa noong unang panahon dahil ito ang araw ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang Easter ay pinagdiriwang din ng mga Kristiyano dahil ito ay nagpapakita ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi si Constantine ang nagtakda ng petsa ng Easter kundi ang mga obispo sa Council of Nicaea. Ginagamit ang mga images at icons bilang tugon sa debosyon at pagtuturo, hindi bilang pagsamba. Hindi sila idols, kundi simbolo lamang ng hindi nakikitang katotohanan ng pananampalataya. Ang pagpapakita ng paggalang sa mga santo at relics ay paraan din nila upang parangalan at tularan ang mga bayani at martir ng pananampalataya, hindi dahil sa idolatry o polytheism. Ang doktrina ng Trinity ay hindi rin inimbento ng pagan, kundi isang lohikal at batay sa Biblia na pagsasaad ng paniniwala sa iisang Diyos na may tatlong persona. Ito nga ang Ama, Anak at Espiritu Santo. At ito ang video natin for today. Sana nagustuhan mo at may bago kang natutunan.
Kung oo, bigyan mo naman ako ng thumbs up at i-share mo sa mga friends mo. Sabihin mo rin sa comments kung anong tingin mo tungkol sa Council of Nicaea at kay Constantine. Agree ka ba o hindi sa mga sinabi ko? May tanong ka ba o suggestion para sa future topics? At kung gusto mong pa ng ganitong video, mag-subscribe na at pindutin ang bell notification para hindi ka maligaw sa mga uploads ko. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.